Nako, paano yan? Paano kaya ang naratibo dito ng mga DDS ngayon? Nabigyan din ng maleta ito pong ilang marites o yung maleta boys? Kasi binabawi na po nila yung kanilang naging sinumpaang salaysay, pahayag laban kina Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon po sa balita na nakabase po sa kanilang mga sinabi, syempre, si Attorney Levito Baligod daw po ay pinangakuan sila ng malaking halaga. Basahin po natin ang balita. Dito po sa Abante News Online, pinangakuan kami ni Attorney Baligod ng malaking halaga. Binawi ng ilang maleta boys ang kanilang naunang salaysay na umano'y naghatid sila ng mga maleta ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez, at iba pang personalidad. Ayon kay Rosebert Macasa sa Waupan, pinangakuan sila ni Attorney Levito Baligod ng malaking halaga kung saan idinawit pa umano nito sina dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Nakakulong na kasi si Mike Defensor ngayon saka si Marcoleta kaya wala na siguro silang supply. At lumalabas na tuloy ngayon ang katotohanan, mga tol. Ako, ever since, di ako naniwala sa mga maleta boys na ito eh. Kasi sabi nga ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus. Ang kasinungalingan sa isa ay maaaring maging kasinungalingan na rin sa lahat. O, pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na naghatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumari. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Apat sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin. Totoo na yun. Malamang sa malamang, sasabihan ng mga DDS nito, nakatanggap kayo ng malita. Hindi ko mawari kung saan ang gagaling yung mga salitang yung malita. No, sa aking pagkakaalam kasi, ang Tagalog ng maleta ay ng suitcase ay maleta. Echo. No, hindi po hindi po India. Maleta, maleta, maleta. Pero sige, pagbigyan natin ng mga DDS, baka nakatanggap ng malita itong mga mga marites po na ito na ngayon ay mukhang nagsisisi na sa kanila pong mga ginawa. Sinumpang sinaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay. Affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi natin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit. Huwag kasi kayo mukhang pera. Naku, ng teteng talaga. Oh. Sabi nga, money is the root of all evil eh. No? Kung hindi kasi sila naniwala sa pangako, partikular sa malaking halaga, sana hindi kayo nasasadlak sa ganyang buhay. No? Ito, nasa huli ang pagsisisi, ika nga.
Pero kayo din ang gumusto niyan eh. Nag-interest kayo eh. Tapos ngayon, kumakaharap kayo sa samut-saring mga kaso. Nasaan na yung mga nangako sa inyo? Nakakulong na rin naman. Do na to kung meron pang ibang nangako sa inyo na nakakalaya sa kasalukuyan. Pero kung yon inisip nyo kagad, hindi sana nangyari itong mga ganitong bagay sa inyo ngayon. Kayo'y humaharap sa napakaraming kaso. Biruin mo, isang kasong cyber libel pa lamang, magkano na po ang piyansa? 36,000 pesos yata. Multiple counts of cyber libel, saan kayo kukuha ng ganung halaga ngayon? Kung kayo nakontento, ang dami kong kakilala ng mga awol. Sa totoo, awol ako. Pero mas pinili kong lumagay sa tama. Kahit hirap na ako ng mga panahong iyon, mas ginusto ko pa ngang mawala na lang ako sa mundong ito kaysa gawin po ang mali na illegal O mali yung isipin na yon dahil pagkitil sa buhay mo ang pinag-uusapan, pero yung gagawa ka ng illegal para lamang solusyonan mo problema mo, maling-mali yon at ganun mo kung ganun yung ginawa ninyo. Sa dinami-dami ng mga kakilala kong naawol na kapwa ko mga tol, ang dami magaganda buhay din ngayon. No? May mga kasamahan ako sa serbisyo sa PNP na nag-awol before, ngayon nasa ibang bansa, maayos ang buhay kasama ang kanilang pamilya. May mga kasamahan ako dito na nag-establish ng negosyo, ang ganda ng negosyo nila ngayon. Kasi pinipili namin yung tumahak sa tamang landas. Kayo, nagpapakilala kayong dati sa serbisyo, yung ilan sa inyo, unfortunately, retired pa. Hindi na nakontento sa pensyon. Kayo naman, nag-awol. Sana nagsumikap kayong gawin yung mga bagay-bagay sa lehitimong kaparaanan. Naghangad kayo ng easy money. Yan tuloy ang napapala ninyo. Ito, sinisisi ko talaga ang mga ito. Hindi ako naaawa sa mga ito, mga tol. Kahit nagrecant ang mga ito ng kanilang testimonya, pagbayaran ninyo ang inyong mga ginawa. Namin po ay hindi kami po. Nawala. Sa kanilang yeah. bagong affidavit, sinabi Yan yung mga affidavit. Babasahin natin isa-isa yan mamaya, mga tol, pagkatapos ng itong balita. nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit po. Tatlo sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Maris Umali Nakatutok, 24 Oras. Hindi dapat kaawaan to mga ito, mga tol Managot talaga sila dyan. Sabi nga ni Atty. Jesus Palsis, mga pwedeng ikaso laban kay Levy Baligod at 18 Maleta Boys after 5 of them retracted their earlier accusations. Perjury, incriminating innocent persons, intriguing against honor. Tapos dadagdagan ng disbarment for Atty. Levy Baligod. Basahin natin ngayon itong mga partikular sa kanilang sworn declaration. Sa isahin natin mga tol Ako, hindi po winidheld po yung pangalan Nasa hustong gulang Pilipino at may pahatirang sulat o address. Ayos ang Tagalog ng address, ganun pala yun, pahatirang sulat. Hindi po inilagay ang address, National Capital Region, matapos manumpa ayon sa batas ay kusang loob na nagsasalaysay ng mga sumusunod. Ako ay pinagpirma ng isang nakahanda ng sinumpaang salaysay ng isang tauhan ng opisina ng Ombudsman. Wow!
Seryosong akusasyon din ito sa ombudsman, ha? Ito'y pinirmahan ko dala ng masusing pagpilit na may kasabay na banta sa akin. Ay, nalalagay ngayon sa alanganin ng ombudsman dito. Ang sinabi sa akin na ako'y madali lamang kasuhan at ibulok sa kulungan kapag hindi ako nakisama. Sinabi rin sa akin na itong sinumpaang salaysay ay gagamitin para managot ang ilang mga tao na nagnakaw ng pondo ng bayan, kaugnay ng kaso ni dating Speaker Martin Romualdez at Presidente Marcos. Binabawi ko ang aking sinumpaang salaysay na may petsa Hulyo 3, 2026 at ipinahayag ko na ang mga nakasaad dito ay hindi tumutugma sa katotohanan hinggil sa mga bagay na isinasaad nito. Noong ito ay aking nilagdaan, ako ay nasa ilalim ng matinding pamimilit at takot dahil sa mga banta ng pagsasampa ng iba't ibang kaso laban sa akin. Gayon din ng walang takdang pag-aresto at pagkakapilit. Ipinaalam din sa akin na ang aking mga nakatataas na sina Baligo, Defensor at Marcoleta ay ikukulong at mawawalan kami ng anumang suporta o handler sa amin. Dahil dito, at sa pangambang ang nasabing sinumpaang salaysay ay maaaring magdulot sa akin ng matinding panganib sa aking kaligtasan at mabibigat na kahihinatnang legal, minabuti kong ilalayo ang aking sarili at magsabi ng totoo. Pumayag akong sumama sa grupong 18 Marines bilang bahagi ng isang planong pangingikil o blackmail na naglalayong manghingi ng salapi mula sa mga taong itinuturing na tiwali, sa paniniwalang magbabayad sila upang kami ay manahimik. Gayunman, kalaunan ay naging malinaw na hindi ito magtatagumpay sapagkat maaga pa lamang ay nawala na kami ng, tuloy po natin ang binabasa natin, kredibilidad dahil sa pampulitikang katangian ng mga pangyayari at ng mga taong sangkot. Wala akong natanggap na anumang salaping nagmula sa mga istorya ng maleta at basura, maliban sa mga allowance at ilang halagang ibinigay na panggastos. Ouch. Tapos ngayon puro kaso kayo, ha. Hindi ko nais na masangkot o makisali pa sa mga gulong pampolitika ng mga humahawak o nagpapatakbo sa grupo. Binabawi ko ang mga nasabi kong istorya. Hindi totoo na naghatid ako ng anumang maleta na naglalaman ng salapi kina Pangulong Marcos at sa kanyang anak nung kuhanan ang mga litratong isinapubliko. Hindi rin totoo na naghatid ako ng anumang salapi o pondo kay Speaker Romualdez. Ito po ay isang malinaw na paulit-ulit na sinasabi ng aming mga handler. Bilang alaga, ako'y sumunod sa kanila sa mga panahong iyon. Pinagsisisihan ko ang aking mga nagawa at taus-puso akong humihingi ng tawad sa mga taong maling isinangkot at pinangalanan ko. Ngayon ay sinasabi ko na ang katotohanan bilang bahagi ng aking pagsisisi, sa pag-asang ako ay mapagbigyan ng kaukulang konsiderasyon sa kung anumang kasong maaaring isampa o nakasampa laban sa akin. Hindi kayo dapat patawarin, no? Para sa aking opinion, hindi dapat patawarin ng mga ito. Pagbayaran ninyo ang inyong mga ginawa. Ito pa. Ako again, Blanc, Pilipino, nasa 8 gulang, naninirahan sa Blanc, matapos na makapanumpa ng naayon sa batas ay nagpapahayag at nagsasalaysay ng mga sumusunod. Ako po ay kabilang sa 18 Marines na nakilalang Maleta o Basura Boys. Ako ay na-recruit upang sumama sa grupong 18 Marines at tumulong sa pagsasagawa ng isang planong blackmail o pangingikil laban sa ilang matataas ang katungkulan at makapangyarihang mga personalidad. Pinangakuan kaming lahat ng malalaking halaga ng pera sa oras na maisakatuparan ng nasabing plano, sa paniniwala ang mga target ay kusang magbabayad upang maiwasan ang anumang iskandalo. Tinuro sa amin ang mga sasabihin, ang kailangan suotin na damit, nakahanda ang affidavit namin at ito'y ginawang iisa para walang maagrabyado at pare-pareho ang istorya namin. Si Attorney Baligod ang namamahala sa mga bagay na iyon. May mga pagkakataon na hinaharap kami ni Congressman Mike Defensor na nagpaliwanag sa amin na ang suporta ni Senator Rodante Marcoleta
ay patunay na may suporta rin dito ang Iglesia ni Cristo. May mga pagkakataon na hinaharap kami ni Kong Mike Defensor. Nalito ako sa binabasa ko, naulit. Pinangakuan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga para pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Marcoleta ang magsisiguro ng lahat. Bukod sa mga kaunting mga panggastos at sustento, wala naman akong natanggap na malaking pera at ganun din ang alam ko sa mga ibang kasama. Lumabo ng husto ang plano ng blackmail, scam, lalong-lalo pa ng pumalag at lumaban ng iba sa mga taong pinangalanan sa affidavit. Wala po akong nalaman na may nagbayad para hindi isama sa mga statement naming mga media. Bukod dito, may mga panahon na yon, nagulat ako na biglang binawi ang pagsali ng pangalan ng ibang mga personalidad na unang binanggit, tinutukoy niya sina Lauren Legarda. Sa kabila ng malaking atensyong ibinigay ng media sa aming mga pahayag, naging malinaw na wala ng pag-asang makasingil o makakuha ng anumang salapi mula sa alinman sa mga taong aming isinangkot sa aming sinumpaang salaysay. Dumating na rin sa puntong humantong na ang 18 Marines sa away politika ng mga magkalaban na paksyon. Kasunod na dito, ang pagpapakulong sa aming mga taga-protekta na si Atty. Baligod, Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Ginawa ko itong sworn statement upang ilayo na ang sarili ko sa 18 Marines at ang kanilang affidavit. Ngayon na batid ko na ang katotohanan. Nais kong magsabi ng totoo upang makaiwas sa anumang problemang legal na maidulot ng pakikipag-ugnay ko sa grupo. Wala akong ibang nais idagdag maliban sa malayang paglagda ko dito at kawalan ng anumang kapalit na pera o pangako. Lubos kong pinagsisisihan ang mga nagawa ko habang kabilang sa 18 Marines. Again, kahit magsisi kayo, hindi kayo dapat patawarin sa batas. Ito pa. Ako si Blank Pilipino, nasa 8 gulang, naninirahan. Blank, matapos na makapanumpa ng naayon sa batas ay nagpapahayag at nagsasalaysay ng mga sumusunod. Ako po ay napilitan lumagda at magpatunay ng mga kasinungalingan sa isang sinumpaang salaysay na ginawa at pinilit sa akin ng isang nagpakilalang abogado ng ombudsman. Pero hindi siya nagbigay ng pangalan o ranggo. Ayon sa mga nakasaad doon, ako raw ay na-assign na mag-deliver ng mga pera sa maleta habang ako'y nagtatrabaho bilang security ni Congressman Saldico. Sandali lang mga tol, may basura. Baka lumagpas. Dear, may basura. Tuloy po natin ang binabasa po natin. Hindi po totoo yung mga nakadetalye sa sinumpaang salaysay. Bagamat inaayon ko na ito'y pinirmahan ko, noong mga panahong iyon, ako po ay sinabihan na ako'y sasampahan ng maraming kaso at ikukulong ng matagalan kung hindi ako makisama at pumirma sa nakahandang dokumento. Kailangan daw itong sinumpaang salaysay kadugtong ng mahalagang investigasyon na hindi naman ipinaliwanag sa akin. Sa kabila nito, ang pinagmulan po nito ay ako'y isinama sa 18 Marines at istorya ng mga basura para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Elizalde Saldico. Pinangakuan kami ni Atty. Baligod ng malaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Marcoleta ang magsisiguro ng lahat. Bukod sa konting mga panggastos at sustento, wala naman akong natanggap na malaking pera at ganun din ang alam ko sa iba pang mga kasama. Tuloy po natin ang binabasa. Nitong mga huling parte ng May 2, 2026, nahalata ko na pawang politika ang naging direksyon ng paglabas namin. Ito'y nabatid ko dahilan sa paulit-ulit na pamimilit na kami paharapin sa Senado at mga press dala ng utos nila Congressman Mike Defensor, Senador Rodante Marcoleta at Atty. Baligod na silang nagsasabi kung ano ang dapat naming sabihin sa mga pahayag sa publiko. Kadalasan, si Atty. Baligod ang nagsasalita para sa amin hanggat maaari. Siya rin ang nagdedesisyon sa mga lakad at paglabas namin. Lubos po ang takot ko noong ako'y hinarap ng abogado ng ombudsman. Dahil alam kong may kapangyarihan silang gawing itong mga panakot at pagpapakulong sa akin. Lalong-lalo pa
na alam na nila ang mga ID ko at iba pang impormasyon tungkol sa akin at sa aking pamilya. Hindi ko na nakayanan tumanggi sa pagpirma ng sinumpaang salaysay sa tindi ng pamimilit. Kasalukuyan pa dito ang naging totoong sinasabi ng abogado na hindi na magtatagal at maipapukulong sina Depensor Marcoleta at Atty. Baligod na kabilang sa mga kalaban ng gobyerno. Nangyari na nga ang pagpakulong sa kanila, kaya minabuti ko nang umiwas at ilayo na ang sarili ko sa mga istorya ng maleta at basura na hindi ko naman alam. Ang tunay na trabaho ko noong ako'y na kay Congressman Saldi ay security niya at ng pamilya niya mula 2023 hanggang 2025. Hindi ko maisip kung anong klase pang panganib ang maaaring mangyari sa akin kung hayaan ko na lang at hindi na umimik sa bagay na ito dahil sa sobrang atensyon ng media at publiko. Pumirma ako para makaalis na sa ombudsman noong araw na yon. Ngunit ang tunay na isinasaloob ko kahit panoon ay pahindian ang sinumpaang salaysay na tiyak magiging sanhi ng madami pang problema sa mga darating na araw kung ito'y mapunta sa korte o iba pang investigasyon na kasapi pa ang iba't ibang matataas at makapangyarihan na tao. Alang-alang sa katahimikan at seguridad ng pamilya ko, kinakailangan kong ilabas ang katotohanan tungkol sa sinumpaang salaysay. Umaasa ako na ito na ang pinakamabuting paraan para matahimik na ang buhay ko. Hindi ko po nilagdaan ng mapayapa ang sinumpaang salaysay na hawak ng ombudsman. Ay nako, ombudsman, ano ito? Ha? Kung tayo po'y naghahanap ng pananagutan, wag po sa ganitong kaparaanan. Dapat magpaliwanag dito ang Office of the Ombudsman. Another na sinumpaang salaysay. Ako si Blank. Nasa hustong gulang pero parang ang hirap ng paniwalaan ng mga sinasabi ng 18 Marites no? Akusasyon, denial. Pag nagsinungaling ka kasi ang hirap ng paniwalaan sa totoo lang. Nasa hustong gulang, Pilipino, at may pahatirang sulat. Bla bla bla. Ako ay lumagda sa isang sinumpaang salaysay na may petsang July 3, 2026. Binabawi ko ang naturang sinumpaang salaysay sapagkat hindi ko ginawa ng kusat at malaya. Malamang sa malamang mga tol, wala nang mangyayari sa kaso kay former Speaker Martin Romualdez na nakikita ko dito. Noong mga panahong iyon, ako ay nakaramdam na matinding takot dahil sa panganib. At dahil dito, ako ay napilitang lumagda at pumayag na ituloy ang pagpapanotaryo nito. Nang pumunta ako sa opisina ng ombudsman, agad akong kinausap na mag-isa ng kanilang abogado at ipinakita sa akin ang sinumpaang salaysay na nakahanda na maliban sa aking lagda. Sinabihan ako na makabubuti sa akin at sa aking pamilya kung ako ay makikisama na lamang at pipirmahan ang dokumento. Hindi ako pumayag na pumirma ng walang konsultasyon sa sarili kong abogado. Muli akong binalaan na malapit ng makulong ang aming mga handler na sina Atty. Levi Baligod, Congressman Mike Depensor at Senador Rodante Marcoleta. At ako ay maaaring madawit sa mga kaso nila. O kaya naman ay kaso ng plunder, bribery, extortion, libel, perjury, falsification at iba pa. Naging malinaw sa akin na hindi nila ako pababayaang umalis hanggat hindi ko napipirmahan ito. Kaya ako ay pumayag at pumirma sa nakahanda ng sinumpaang salaysay. Iginigiit ko na hindi totoo ang mga nakasulat sa naturang sinumpaang salaysay sapagkat ito ay katha at gawa ng ombudsman konektado sa kanilang investigasyon kay Congressman Romualdez. Dahil sa tindi ng mga banta at pananakot, sinabi ko na po sa abogado ng ombudsman ang pinagumpisahan nitong 18 Marines ay pang-blackmail at extortion sa iba't ibang personalidad na kilalang may ugnayan sa politika, korupsyon sa gobyerno at iba pang mga high-profile na pamumuhay. Ngunit habang tumatagal, papalit-palit ang mga taong iginigiit sa mga press con namin na uwi sa politika na lamang at lahat ng mga expose ng 18 Marines. Wala akong natanggap na kabayaran ukol sa mga blackmail o kaya't extortion ng iba't ibang mga kilalang tao. Mula pa noong simula, wala po akong kaugnayan sa mga delivery at basurang iyon. Ang aking trabaho noong mga panahon iyon ay close-in security at kadalasan ay palagi akong kasama ni Boss Saldico at ng kanyang pamilya. Inuulit ko na ako ay napilitan lamang pumirma dahil sa labis na takot na ako'y makakasuhan at makukulong agad-agad. Ang lahat ng nakasaad dito ay pawang katotohanan lamang. Taimtim kong pinagsisisihan ang aking pagpirma. Ngunit ito ay dala lamang ng mga banta sa aking kalayaan
tulad ng hinarap at sinapit ng iba pang mga tao kasama ko noong mga panahong iyon. And syempre, eto pa. Hindi, nabasa na natin lahat mga tol. No? Pero sa totoo lang mga tol, nahihirapan na akong paniwalaan talaga itong mga marites na to eh. Bakit? Sinungaling noon. Sinungaling sa napakaraming pagkakataon. Ngayon, tingin ko may kasinungalingan na naman sa sinasabi nila. Hindi ako naniniwalang walang natanggap na pera ang mga ito. Ha? Dapat kung magsasabi kayo ng katotohanan, katotohanan lang talaga. Mga allowances lamang, imposible naman. Dati kayong mga uniform personnel, di naman siguro tayo tanga. Tayo tinrain kahit wala na tayo sa serbisyo para mag-exercise ng critical thinking. Meron nga tayong tinatawag na stability under pressure eh. 'Di ba? Kaya nga tayo nag-training na kahit mahirap, kahit napaparusahan tayo, nahahataw tayo, nasasaktan tayo, kung ano-anong mga matitinding pananalita, physical exercises, even physical contact nangyayari sa atin to train our minds and body. Tapos, ngayon, ganito yung mga sasabihin ninyo. No? Pero siyempre, baka naman totoo, partly, o huli. Kaya dapat mabigyan po natin ng pagkakataon dito ang Office of the Ombudsman. Pero siyempre, ini-expect natin, itatanggihan ng Ombudsman. Ngayon, ano ang maganda dito? Sa parte ni Congressman Martin Romualdez, wala na. Tapos na ang laban mga tol. Kasi sabi ng Ombudsman, ang pinaguhugutan po nila kung bakit nila sasampahan ng kasong kriminal si Martin Romualdez at iba pa, ay ang testimonya ng mga marites po na ito. O since sila po ay nag-retract na, wala na po, hindi na pwede pang ikaso yon. Mahinang-mahina na talaga. No? Kaya pabor na pabor po ito kay Congressman Martin Romualdez at congratulations sa inyo. Congratulations kay Congressman Martin Romualdez. Pero, naninindigan kasi si Ombudsman Boyeng Remulla, mga tol. Hindi lang naman daw ito ang kanilang nakikitang ebidensya. No? Na si Martin Romualdez daw ay talagang nasa scheme o eskema ng misappropriation ng budget. Pero yun naman ay alegasyon. Kaya nga babalik tayo sa ebidensya. Hindi pa pwede kasing ang pananagutan o guilt ng isang tao ay nakabase lamang sa mga kuro-kuro, sa mga salita-salita, testimonya, tapos ngayon nababawi pa. Kaya kung meron talagang malakas na ebidensya ang ombudsman, ilabas na nila, sabihin na nila, o kaya isampa na nila sa korte para ma-appreciate kaagad ng korte kung ito po ba'y karapat-dapat, no? Na isyuhan ng warrant of arrest. Ngayon, ang nakikita ko na dito, dahil nga sa mga pangyayari na ito, mukhang malabo na. No? Malabo na, kaya sa lahat ng mga sumusuporta, o kasama tayo dyan, bagamat ako hindi nagtatanggol sa kinakaharap na yan ni Congressman Martin Romualdez, kasi ako, naniniwala ako na kung may alegasyon, dapat harapin sa tamang forum. Hinarap naman yan ni Congressman Martin Romualdez at from time to time, binabanggit natin sa ating programa, pero nakita nyo naman kung paano po ako bumalansi dyan. Hindi po ako nagtanggol sa kanya, at hindi po ako katulad ng ibang mga content creators na talagang pinapangatwiranan na walang kasalanan si Congressman Martin Romualdez. Bakit po ganun ang posisyon ko? Kasi even si Pangulong Bongbong Marcos no? Si Pangulong Bongbong Marcos sinabi sa kanyang talumpati sa SONA na bagamat masakit man sa kanya na kanyang kamag-anak ay malapit ng kasuhan ng ombudsman, no? Hindi siya pangulo ng hindi siya pangulo ng mga kamag-anak niya, ng kanyang mga kaibigan, kundi pangulo siya ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Kung ganoon ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, doon ako mas puposisyon. Kasi sa pagitan ng dalawa, mas sinusuportahan at pinagtatanggol ko si Pangulong Bongbong Marcos kumpara kay Congressman Martin Romualdez. Oo, suportado ko sa kanyang mga mabubuting ginawa si Congressman Martin Romualdez, pero pagka may mga akusasyon, dapat malaman natin ang katotohanan. But good for him now, since ito na nga po yung sitwasyon, nag-retract na ang mga
marites na nagdidiin sa kanya, malamang sa malamang mga tol, wala nang kakaharapin pang kaso sa hukuman. If ever, If ever, kung wala pang ibang ebidensya ang ombudsman laban kay Congressman Martin Romualdez. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.